Thank you, Lord, sa very profound statement na binanggit ng Panginoon sa verse na ating binasa kanina. Ang sabi niya sa 54, "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life." Kung iisipan natin ngayon, ano ba yung gustong sabihin ng Panginoon dito? Parang cannibalism yata. Hindi kaya kulto ito yung pinasok natin, sabi ng mga disciples? Alam ko lang, kulto lang ang gumagawa nito eh. Na yung pag namatay yung leader, kinakain yung flesh niya, iniinom yung blood. So, ano ba yung nasa likod ng sinabing ito ng ating Panginoon? At kinakailangan natin intindihin. Kasi po, malaki naging impact nito, hindi lamang sa buhay ng mga taong nakasama niya by that time, yung mga nakikinig, even to us. So, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Kaya nga po, ang pamagat po ng message ng Lord today ay words of eternal life. So, titignan po natin. Muli, magbabasa tayo ng scripture, ng isang konteksto, at hihimay-himayin po natin ang kontekstong ito. Bago po yung susunod, ito po yung pagkakataong nagmi-minister uli ang Panginoon, kasama siya ng maraming tao. Meron siyang mga apostles na tinawag at 12 yon, at marami din po siyang mga disciples. Yung pong mga apostles, disciples din sila. Ang ibig sabihin lang po ng disciple, under the discipline of. They are disciples or under the discipline or teaching of our Lord Jesus Christ. Mga followers, mga nakikinig, mga nag-aaral sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. At dumarating pa minsan yung time na even though meron siyang kasama na lagi sa mga gawain, hindi lagi na yung mga kasama niya, kahit napakarami pa nila, lubos na siya naiintindihan or talagang yung tunay na pakay, ang pakay nila sa Lord. Kung babasahin po natin yung mga unang verses nitong John chapter 6, nandiyan po yung biglang ang Panginoon kinausap yung mga tao. Kasi ilang beses na siyang nagpakain sa libo-libong mga tao. Doon sa 5,000, lalaki lang ang binabanggit doon. Eh kung may mga asawa pa yan, may mga anak, times 3 na yun. So, hindi lamang 5,000 yun. So, let's say, yung 5,000 binanggit, kasi lalaki lang po ang kadalasang binabanggit sa Biblia. Eh, kung lahat may asawa, lahat may isang anak, 15,000 po pinag-uusapan doon. Or more. Ngayon, bilang humarap ang Panginoon, sabi niya, kayo naman, sabi ng Lord, hindi naman kayo sumusunod sa akin, ang dahil sa aking mga salita eh. Bakit naman, Lord? Ba't niyo naman nasabi yun? Sumusunod kayo sa akin dahil sa mga ipinapakain ko sa inyo. So, yung mga tao, ang habol lang sa Panginoon, blessings lang talaga. Ang Lord po minsan, dinediretso niya yung kausap niya. Anyway, ang Lord kasi hindi naman siya yung Diyos na mapagkibit-balikat eh. Pag may kailangan sabihin ng Panginoon, diretsahan niya na sinasabi. Di ba na masaktan na ngayon, kaysa pahabain mo pa at may yung tao mismo mapahamak dahil hindi mo pa diniretsa. Parang sa atin lang, di ba? Sabihin mo na kasi kaagad sa hindi mo siya type. Sabi mo, 20 years siyang naghihintay sa'yo. Sabihin mo na kasi, hindi mo siya type. Diba? Diretsahin na kaagad. Para hindi naman paasa. Huwag tayong paasa at hindi rin naman umaasa yung tao. Diba? So, ang Lord, ganun din siya. Diretsahin, sinabi niya, hindi mga salita akong pakay ninyo. Kung yung pagkain na ibinibigay ko sa inyo, napaka-miraculous pa ng mga pagkain binibigay ng Lord. Nagmumula lang kadalasan sa ilang pirasong isda, ilang pirasong tinapay. So, ipinamukha ng Panginoon, you are not following me because of my words or because of me, but because of the blessings na kaya kong ibigay. So, may kinalaman po ito kapag kapaskuhan. Diba? Walang masamang mag-bless tayo, walang masamang humingi ng blessing sa Panginoon, but remember, hindi lamang po yung blessing kung bakit tayo dumadalo every Friday, hindi lamang because of the blessings kung bakit tayo nagpe-pray. Kaya tayo dumadalo, kaya tayo nakipag-usap kay Jesus Christ because we love Him so much. Yun po ang dahilan. Even though papasok pa lamang tayo sa December, may kinalaman na rin po ito sa mga susunod nating matatanggap na salita mula sa ating Panginoon. So, hinarap niya, ganyan. So, napag-usapan ngayon, bago po ito, napag-usapan ngayon yung bread ang pinag-uusapan, pagkain. Biglang pumasok kahit paano sa usapan si Moses, no? Na si Moses daw, binigyan sila ni Moses, nung unang panahon, yung mga ninunuraw nila, binigyan ni Moses ng mana sa desert. Diba? Medyo ano nila yon. Pinagmalaki nila si Moses, sumagot ngayon yung Panginoon. At dito nga po, isang mabigat na katuruan ang binigay ng ating Panginoon sa John chapter 6, 32 hanggang 52. Dito natin makikita yung sagot naman ng Panginoon sa nagsasabing, anong araw nga po pala, teacher Jesus, si Moses po nagbigay sa amin ng mana. Ganun ba?
Pues, ito ang katotohanan. So, according sa John 6:32 hanggang 52, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa katauhan. Medyo nahimasmasan sila. Oo nga, mali pala yung theology natin. Marami pong tao, maraming Kristiyano, knowingly or unknowingly, maganda sana naniniwala naman sa Panginoon. Kaya lang meron silang kahit paano mga maling theology. Kung magpasalamat sa pastor, ganun na lang. Maraming salamat, pastor, ikaw ang buhay namin. Maraming salamat, pastor, ikaw yung anointed son, appointed son. Mga maling doktrina po yun. Mga palinghado na paniniwala. At ang Panginoon po, madalas, hindi pa minsan-minsan, itinatama niya lahat yung mga ganyan. Parang napaka-petty lang naman. Hindi naman kasi niya alam, baka hindi pa dumating sa Bible study yun. So, huwag mo nang anuhin, baka matisod pa siya. Alam niyo po ba, dapat dinediretso ka agad. Lalo kung maliit lang naman pala eh. Yung issue naman pala, maliit lang, itama mo na. Kasi mas mahirapan ka kapag yung issue malaki, saka mo siya sasabihin, actually, mali ka sa lahat ng sinasabi mo. Lalong mahirap yun. Kaya po, ang aking pamanhikan lagi-lagi sa inyo, hindi lang sa mga leaders, pag meron tayong narinig sa isa't isa, nag-quote sa Biblia, gumawa ng paliwanag patungkol sa Biblia at palinghado, itama nyo na kaagad. Itama na po natin kaagad. There and then. Ano yung example natin na narinig ko sa tiyuhin ko nung araw? Kasi nalaman niya, nag-born again ako eh. It seems meron siyang idea kung ano yung mga tinuturo ng born again. Nung minsan hinarap ako ng tiyuhin ko, naglalakad lang ako nun eh. Batang paslit pa ako nung 14 lang. Maybe 17, 18, like this. Nagkasalubong kami sa ilalim ng puno ng kamyas. Nagkasalubong kami ganyan. Diba? No? Nalaman niya nga, hinarap ako, siguro hindi makapag-sabi niya, kayo ba, mahal niyo si Mama Mary? Sabi ko, syempre naman po, nanay ni Jesus Christ yun. Diba? Ngayon sabi ko, yung nga lang po, ginagalang namin si Mama Mary, kinikilala parang isa sa mga apostol. Hindi siya apostol, of course, si Mother Mary. Pero ganun na lamang yung pagpipitagang ibinibigay namin. Para sa babaeng bukod na pinagpala naman talaga by that time. Kung saan sa kanya dumaan yung physical, yung Messiah in physical form. Kaya yung pangalan po, Tito, sabi ko, hindi po namin siya kinikilala bilang Diyos. Kasi sabi naman sa Biblia, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Isa lang po ang Diyos, isa. So hindi po pwedeng bilang si Mama Mary, biglang appointed, na nataas ang ranggo, naging Diyos na. Wala po kasi sa Biblia yun, kahit pagbalik-balik ta rin ninyo. Wala. Pero kung pagpipitagan, bilang example of a very, very high faith, hindi natin mapapasabalian si Mother Mary. Nakita natin yung ginawa niya. Narinig natin yung kanyang Magnificat. No? Nung nalaman niya na ang kanyang dinadalang sanggol ay yung mismong Messiah, ganun na lamang yung spontaneous na pagbulalas ni Mother Mary ng magagandang salita about our God, yung pagiging blessed niya, a blessed mother of our Messiah na nagdaan sa kanya in the flesh. Kasi kinakailangan po ang Messiah maging tao. So 100% God si Jesus Christ at 100% man. Dahil why? Siya ay yung tagapamagitan, siya ay mediator between God and man. So Jesus Christ, He is the God-man. Siya yung naging ugpungan ng Diyos at ng tao. Kaya po yun, 100% God, 100% man. So sabi niya, oo nga. Medyo rin tiyuhin ko nun, mainit siya. With due respect sa kanya. Anyway, wala na siya, matagal na ganoon ng Panginoon. Sabi niya, oo nga, hindi Diyos, pero ina ng Diyos. Lalong tumindi. Kasi kung may Diyos, yung palang Diyos may nanay, ay nga, no? Mas makapangyarihan ng nanay kaysa sa anak na Diyos. Pero hindi ba, wala naman sa Biblia kasi yun. Pero ang point ko po ganito, yung mga ganong bagay, paminsan-minsan, kahit tiyuhin ko po, yung kausap ko nun, sinabi ko sa kanya, it cannot be. Wala kasi sa Bible, yun lang naman ang sagot natin eh. Kung meron tayong mababasa sa Biblia, 100% kasama mo ako dyan. 100%. Pero kung wala, 100% hindi mo ako kasama dyan. Maging sino ka man. Kamag-anak ka o hindi. Nabuhay man ako dahil sa dugong isinalin mo sa akin, hindi. Walang kapalit ang Diyos. Kahit ikaw pang bumuhay sa akin, nung isalin mo yung dugo sa akin dahil maka-blood type tayo. Hindi po. Sa Diyos pa rin. So, yun po.
masyadong mataas na yon yung example ko. Yung mga bagay na medyo ano lang naman, medyo maliliit, parang napaka-inosente nila na si Moises na pagdala, sinagot ko agad sila ng ating Panginoon. Kaya nga medyo nahimasmasan sila, ganun ba? Kung ganun po, ang sagot lang, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. Hindi lang na naiintindihan yung sinasabi ng Lord, akala lang mana na naman from heaven. Yung mana, yung kulay puti, yung food of the angels. Another mystery yun. Di ba? Alam natin, hindi naman kumakain ng espiritu Unless spirito rin yung pagkain niya. Spiritual bread. Pero anyway, ibang usapan na po yun. Imagine ang mga angels po, mayroong pagkain. The food of the angels, yung manna in the desert. At yun ang pinakain ng Panginoon for 40 years. Sa mga Israelita, nung sila umalis na Egypt, papunta sa Canaan, sa Promised Land, for 40 years, mana at pugo ang pinakain sa kanila. Hindi po sila na high blood. Kasi yung pugo, ang lakas po niyan, di ba? Kaya ingat po kayo sa pugo. Hindi, maliit lang to. Mahina lang ang cholesterol nito. Ang lakas po nun. Pati yung itlog niyang kalit-liit. Ano po yan? Mga small but terrible po sa health. Pero doon po, niloob kasi ng Panginoon. Kasi lakad sila ng lakad every day. Hindi sila tumitigil. At along the way for 40 years, lumalaban sila. Kailangan nila yon. Pero kung ngayon po natin gagamitin yan, ilang taon lang ang buhay mo, kukunin ka na ni Lord. May mga bagay po sa Bible, applicable noon. At hindi na applicable ngayon. So wisdom din po. Konting ano lang po, pinasok ko na ng konti. Masarap ang pugo, yes. Masarap ang itlog lalo na. Pero ingat tayo. Unless, talagang construction worker ka, nagtitibag ka na lang ng bato sa initan ng araw, okay, kumain ka niya, walang problema. Pero gayon pa man, di ba? Kahit silang mga nagtatrabaho sa labas, inaatakin ng bigla Pagtaas ng piko, anong nangyari sa'yo? Nanigas na pala. Di ba? Hindi mo rin masasabing panahon kasi bukod dun, marami pa siyang ibang kinakain. Lalo na yung mga instant. Nako! Patay ang kidney sa mga instant na mga pagkain. Lalo na mga instant noodles na yan. Mag-iingat po kayo dyan. Yan ang isa sa number 1 na sakit ng mga nag-a-abroad. Instant noodles. Umiinom ka ng asin. Ano makukuha mo sa noodles? Carbs, asin, at kung ano-ano pang napaka-unhealthy na mga bagay-bagay pinagsama-sama. Masarap, yes. Pero yung bunga nun, hindi masarap. Napakahirap po. So, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. At ito ngayon ang revelation ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, yes. Ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Karagdagan ngayon to. Ang talagang habol ng mga taong to, yung manna from heaven, o yung mga physical foods na kaya ibigay ng Panginoon. Nakakalungkot, Nakakalungkot. Sasama-sama sa crusades. Kasi may mga libre sa mga crusades. So, ipamigay ang sandwich. Gustong-gusto nila yun. Ang Diyos, ipamigay. Gustong-gusto nila yun. Pero hanggang dun lang. Yun mismo, ang nakakahiya, si Jesus Christ mismo yung nag-reveal ng katotohanan sa kanila. Imagine kung ginagawa ng Lord ngayon yun. Di ba? Biglang lusot pa itong Panginoon. Ikaw, nandito ka kasi may crush ka lang. Ikaw, nandito kasi wala kang magawa sa bahay. Ikaw, naglilibang ka lang or what. Ikaw, kasi pagtapos ito, papahatid ka sa Batha. At doon ka mamamasyal buong hanggang hating gabi. Ikaw, gagamitin mo lang yung transport minister para kung saan mo gustong pumunta, dadaling ka niya, kawawang transport minister. Imagine ninyo kung ganun ngayon. Lagot tayong lahat. Pero alam niyo po ba na hindi lang naman ang Panginoon ang gumagawa ng ganung klase ng mga revelations? Kasi meron siyang pinadalang Holy Spirit. Enter the conviction of the Holy Spirit. Enter the words, yung mga bulong ng Holy Spirit sa atin. Dapat po nararanasan natin yan, mga kapatid, kung talagang tayo tumanggap sa Panginoon. Kasi po, delikado. Kapag wala tayong nararamdaman ganun, walang conviction, walang konsensya man lang, na pumapailan lang sa ating utak kapag gumagawa tayo ng ganung klase ng mga bagay. Delikado po yun. Delikado yun. Kasi, baka kasi member ka lang ng simbahan, but you're not a Christian at all.
Iba kasi yung talagang membro ng pamilya. Iba yung mga bisita lang sa pamilya. Let's make sure on your own prayer, own quiet time sa ating Panginoon, Lord, tell me po, give me the signs. Ayoko pong maging bisita lang sa GCC. 20 years na bisita. Ayoko pong maging 30 years or 15 years or 5 years na bisita lang sa Christianity. Gusto ko po maging kapamilya talaga, Panginoon. Ipag-pray po natin yon. Hindi naman maramot ang Panginoon. I'm sure sa lahat ng kaya niyang sagutin, lalong-lalo na yon, sasagutin niya sa ating mga puso at isipan. So ito nga yung revelation. Ako yung pinag-uusapan. Yung nangyaring mana na yon, yun ay shadow lamang. Ang nangyari na pagpapababa ng mana mula sa langit upang kainin ng mga Israelita for 40 years, yun ay symbolism lamang. Diba? Yun yung shadow o yung anino ng darating na panahon. Anino lang yun. Anino yung manna in the desert. Anino lang siya ni Jesus Christ. Imagine yung anino, manlayo, 1,000 years ago, nandun yung anino niya. Pero yun po kasi sinabi sa Biblia, halos lahat po ng nangyari sa Old Testament, foreshadow lang ng New Testament. So, ang ibig sabihin, ito ang New Testament headed by the Lord Jesus Christ. Ang anino niya, ang Old Testament. Kaya nga po, inuuna natin pag-aralan ang New Testament. Kasi yung pong New Testament headed by the Lord Jesus Christ, ito yung katuparan ng lahat. Then, saka natin pag-aralan. Bakit ano ba yung nangyari nung araw? Ano ba yung anino ng mga anumang meron ngayon nung araw ng panahon ng Old Testament? Yun po yun. Hindi nila alam na yung mana nung araw na pinakita ng Panginoon na kayang bumuhay sa kanila for one generation, nung una po kasing panahon, yung 40 years po, one generation na yun. Kaya nga po yung mga umalis sa Egypt, hindi na umabot, hindi na sila nakarating. Karamihan sa kanila dun sa Promised Land. Yung mga anak na lang nila, yung mga apo. One generation po yung 40 years. So for your own lifetime, kaya kang buhayin ng Diyos. In our lifetime, umabot ka man ng ilan? 60 ngayon? 70? 80? Kung yun ang lifetime mo, ganun ka katagal binuhay ng Diyos. And that is the Lord Jesus Christ. Through the grace and mercy of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, yun ay anino lamang. At ako ang pinatutungkulan nung mana na ibinigay ng aking Ama para sa inyo, sa mga ninuno ninyo nung araw. Yung nga lang, hanggang mana lang kayo, hanggang bread lang kayo, hanggang physical food lang kayo, hindi talaga kayo naniniwala sa akin. It's so sad, di ba? Ang kaharap nila mismo yung great physician, yung Jehovah Rapha, na tinignan yung kalagayan, diagnosis sila ng Panginoon Yung puso't isip nila, diagnosis. Ito po ang kinalabasan ng diagnosis ko sa iyo. Wala ka talagang faith sa akin. Yung lang kaya kong ibigay, yun ang habol mo. And that is very sad. Ngayon pa man, kung buhay pa tayo, kapag naramdaman natin yung katotohanan yun from the Holy Spirit, then it's about time for us to move in a proper way, to live doon sa buhay na kinakailangan nating isa pamuhay nang meron ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ang isa pa. Paano bang kumikilos ang salvation? Paano ba nang siya nangyayari? Saan ba nagsisimula ang kaligtasan ng tao? Kapag yung bang nagkaroon tayo ng altar call, ang lahat po ng gustong mapunta ng langit, hindi mabuli sa impyerno, lumapit po kayo sa harapan at tatanggap sa Panginoon. Ayun ang alam natin Pag lumapit ka tumanggap sa Panginoon, yun yung araw na tayo tumanggap. Yun yung araw na naramdaman natin ang pagkilos ng Holy Spirit sa atin. Pero ano ba talaga ang kwento? Paano natin nagawang lumapit? Samantalang nung araw, OA tayo sa mga born again. Born again, yung mga nag-hallelujah. Yung mga praise the Lord, hindi na sinahiya. Pero isang araw, naging kaparti ka nun. Paano nangyari yun? Ako kasi ganun din nung araw Sino ba sa atin hindi nagmunang ganun? Kasi ang tingin natin sa any religion other than that big religion na pinanggalingan natin, kalokohan lahat, di ba? Pero isang araw nandun ka na rin. What happened? Di ba? Ano nangyari? So sabi ng Panginoon, mga magagandang turo po ito ng Panginoon galing mismo sa kanyang bibig. Sabi niya, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Look at this. This is doctrine. This is one of the top doctrines of the Scripture. Ito kasi ang kwento. Hindi tayo lumapit dahil tayo lang on our own na decision lumapit sa harapan para tumanggap sa Panginoon. Meron pong gumawa nun for us.
Merong humipo sa ating puso. Merong kumilos. At sino raw yun? Sabi ng Panginoon, the Father Himself. The Father Himself. So kailangan talaga pagpalain, itaas natin, sambahin ang pangalan ng ating Diyos. Kasi lahat po sa ating buhay, siya ang may akda. Lalong-lalo na yung mga pagpapala, yung mga nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa, galing lahat sa Ama yun. Siya ang kumilos. Ang Ama ang naglalapit kay Jesus Christ. It is the Father, the first person of the Holy Trinity, ang siyang naglalapit kay Jesus Christ, the second person of the Holy Trinity, through what? The working of what? The third person, and that is the Holy Spirit. We are Trinitarians here. We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit as one. Sila iisang Diyos muli. Diba? Ang sabi po sa Biblia, sa Exodus 6:4, ang sabi po doon, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Huwag po natin kalilimutan yun. Kaya po, wala tayo sa ayos kapag meron tayong ibang Diyos na sinasamba. Kasi po, sinabi na ng Biblia, isa lang ang Diyos. Kaya ibig sabihin nun, any other gods na sinasamba ng tao, beside doon sa isang Diyos, those are nothing. Nagsasayang sila ng panahon, sumasamba sila sa isang Diyos-Diyosan, sa isang imahe, na wala namang nagagawa. Ilang ulit ko nang binanggit sa inyo, di ba? Pag may sunog, sila pa nga inililigtas. Ngayon, sa katerbang baha ngayon, ni minsan ba meron kayo nabalitaan sa TV Patrol? Good news! Imahe, iniligtas ang pamilya mula sa baha. Ni isa ba meron kayo narinig na ganon? Wala. Sila ang inililigtas, baliktad. Ang mahal na poon, iligtas mo, malulunod siya. Paano nangyari yun? Di ba? Minumulat ko lang ang ating isip because wala sa Biblia kasi siya eh. Kathang isip lang ng tao. Kathang isip po ang mga bagay na yan. Ang challenge ko sa inyo, lagi-lagi, read the Bible. Ito lamang po yung Word of God. Wala nang ibang word kayo makukuha, mababasang Word of God. Ito lang Biblia. At libreng-libre po nating matatanggap to. Anytime na gustuin natin, i-install na nga lang siya eh. Di ba? Ay, wala na kasi akong space eh. Pag dinilit ko ng itong app na to, gusto ko ito eh. Itong app na to, hindi ko pwedeng i-ano to. Kaya ang Bible, wala nang space. Ilang kilobyte lang naman yung Bible pag in-install kasi puro teksto. Wala ka ng space sa Bible. Puro social media at kung ano-ano. Di ba yung nariyan? So, paglaanan po natin ng Diyos. Kasi grabe naman yung paglalaan ng Panginoon para sa atin. Sobra-sobra. Sobra pa nga sa inaasahan natin ang binibigay ng ating Panginoon. So, yun po, doktrina ito. It is the Father na siyang naglalapit sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, at kapag merong nilapit sa aking kaluluwang Ama, never ko silang itataboy. Kukunin ko kaagad sila under the shadow of my wings. Yun po yung sinabi sa Old Testament. Kaya nga po sabi ni David doon, I will dwell in the shadow, di ba, of the Almighty. Sabi nga rin po sa Psalms, He who dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yun ang ginawa sa atin. Kinip tayo sa pakpak mismo ng Diyos. Parang, ginamit din pong analogy sa Biblia, sa Old Testament, yung parang inahing manok. Di ba yung inahing manok, yung mga sisiw? Asan yung mga sisiw? Mga kinain na yata ng kapitbahay yung mga sisiw. Yung pala, nasa ilalim ng ano niya, nagtatago. Di ba? Habang naglalakad yung manok, nasa loob yung mga sisiw. Ganun po mismo ang ginawa ng Lord sa atin. We are under the shadow of His wings. At you know what? Hindi naman po basta manok lang. Ang Panginoon po kasi sa Old Testament, eagle siya. Siya siyang agila. Tayo po mga eaglets. Di ba? Tayo rin mga eaglets na kapag tayo sumusunod na nanampalataya sa ating Diyos, yun daw ating youth, it will be renewed every day. No? Kasi bilang mga eaglets, bilang mga immature pa, let's say may hina pa sa pangatawan, kailangan lang ng protection eh. Hindi na magagawa lahat. Pero ibibigay ng Panginoon yung kalakasan. Sa tuwing tayo rin naluluoy sa buhay Kristiyano, siya ang magbibigay ng youthful strength sa atin para lalo natin siya mapagsilbihan in spirit and in truth. At ito ngayon, sabi niya ngayon, ako'y bumaba mula sa langit. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Siyempre, mga iglesia naman, kita mo, iba yung nagsugo, iba yung sinugo. Kaya si Jesus, tao lang yun, sinugo lang siya. Yun din po yung sinasabi ni Eli Soriano. Si Jesus, tao lang. Nasaan siya ngayon? Yung tanging Diyos, yung Mesaya, na magliligtas sa kanya upang pagkamatay niya, pupunta siya ng langit, sinabi niya, tao lang.
Sa tingin ninyo, nasan ngayon si Eli Soriano? Nasan siya? Yun ang nakakatakot. Huwag kang mamamatay nang si Jesus hindi mo kinikilala bilang Diyos na tagapagligtas. Kasi sabi ng Panginoon, I am the way, I am the truth, I am the life. Me and the Father are one. Wala makakaagaw sa aking kamay, at the same time, sa kamay ng Ama, ang sino man sa inyo. Tapos sasabihin mo, tao lang siya. Pues, doon sila pupunta sa lugar na para sa kanila. Heaven is waiting for us. So wag na wag nating babanggain ang ating Panginoong Jesus. Ano lang ang yun nasa Biblia? Yun lang ang paniwalaan natin kasi I'm telling you, everything outside the Bible, anything extra biblical na mga teachings, hindi na po yung galing sa ating Panginoon. Bible lang po. Madali pong intindihin ng Biblia kung talaga meron tayong desire, no, sa pagbabasa ng Biblia. So, ito na ngayon yung analogy, di ba? Kung paano bumaba mula sa langit ang mana, ako din, sabi ng Lord. Ako rin ay bumaba mula sa langit. Ito pa po, sabi niya, ano ba yung kalooban ng Ama na dapat kong gawin? At ito ang kanyang kalooban. Ang napakaganda. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling panahon, sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak, the Lord Jesus Christ, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Imagine that. Yung pong hindi Christian, when they die, they're dead. Hindi lamang yung worse. Kapag patay na sila at nalipat nila sa abode of the dead, sa land of the dead, impyerno ang gigisingan nila. Marami pong katuruan patungkol dito sa Biblia at marami na po kami natapos sa ating mga midweek na mga Bible studies. Ito yung Jesus Christ na pinag-uusapan natin. Meron siyang mission. By hook or by crook, lahat ng inilapit sa akin ng Ama, walang mapapahamak. Ngayon ito tanong sa inyo. Ang sino man lumapit sa Panginoon, nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, explain, ligtas siya, di ba? Ngayon kung sasabihin natin, Lord, nawawala po ang kaligtasan. Sino ngayon ang failure? Sino na pagka nagkasala tayo, nawawala ang kaligtasan? Sino ang ginagawa nating failure? Tayo ba ang failure? Hindi. Sang-ayon po sa binasa natin, kapag nangyari, even though hindi totoo yun, nakailigtas na, biglang hindi na naman ligtas, para mo sinabing failure ka, Jesus Christ. Yung sinasabi mo dito na walang hanggan, hindi totoo. Kasi hindi na naman ako ligtas, so hindi na naman ako walang hanggan. No? Mag-ingat tayo. Ang salvation po, according sa Biblia, hindi nawawala. Alam niyo bakit? Ito po ang isa kasi. Sinasaktan natin ang puso ng ating Panginoong Jesus. Yun ang hindi batid ng maraming Kristiyano na ang paniniwala na nawawala ang kaligtasan. Sinasaktan nila, yung mismong sinasamba nila every Friday. Nalilingkod sila doon every Friday. Lahat ginawa nila sa buhay na binigay nila sa Panginoon every Friday or ang kanilang buhay mismo. Tapos ang paniniwala nila, failure pala yung Diyos na yun. They don't realize their big mistakes. Napakalaking mistake po niyan. Ngayon po, hindi naman ako galit sa mga mali ang pagkakaunawa sa salvation. Kasi kung tumanggap talaga sila, they just have this crisis pagdating sa tamang pag-aaral ng Biblia. So ipag-pray natin sila. Hindi naman po lahat ng losing salvationists hindi totoong Kristiyano, of course. Ako nanggaling ako doon. Kami ni Mrs. nanggaling kami doon. Kaya pag nananaginip si Mrs., pagpapanik na siya ng langit, hindi umaabot hanggang poste lang ng ilaw. Kasi meron siyang fear. Yun ang hirap kapag sinabi mong kaligtasan, nawawala kapag nagkasala ka. Nabibitin ka lagi everyday. Kaso, permanent kasi, eternal ang pinangako ng Panginoon, hindi temporary. Grammar na lang, English grammar lang pag-usapan natin. Hanggang dito lang, hanggang gray matter na lang pag-usapan natin. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man tumanggap sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Eternal life. Period. Hindi sinabing, ang sino man tumanggap sa akin, di ba, ay may buhay na temporary. Hindi kasi sinabing ganun eh. Sabi walang hanggan pag tumanggap sa Kanya, genuinely. Yung mga hindi naman pala tumanggap genuinely, wala na tayong problema doon. Kasi hindi talaga ligtas yun eh. Kahit i-claim niyang ligtas siya, hindi pala talaga siya ligtas kasi namimeki lang. Pero yung mga nagsasabing, tumanggap naman talaga sa Panginoon, pero nawawala kaligtasan nila, they are really mistaken.
Napaka-inaccurate ng kanilang pagkakaintindi. Sa simpleng sinabi ng Panginoon na ang sino mang tumanggap sa akin, of course, genuinely, ay mayroong buhay na walang hanggan. Hindi sinabing temporary life, kundi permanent, eternal life. Yun kasi siya. Kaya po natin pinag-aaralan ito, mga kapatid, kasi punong-puno, hitik na hitik sa mga pinakamatataas na klase ng doktrina kinakailangan natin malaman. Hindi po mga petty doctrines ang pinag-uusapan natin ngayon. Highest doctrines in the scripture na kinakailangan natin malaman, paniwalaan, i-apply at i-share sa iba. So siya pala yun. Napakabigat ng mga sinasabi ng Panginoon, saka napaka-ingrande, napakalaki, lagpas sa kaisipan ng mga tao. Kaya nga, after sabihin ng Panginoon yun, ito naman po naging reaction nila. Nagbulong-bulungan ng mga Hudyo. Dahil sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. So, andun pa rin yung isip nila, na-stuck na dun. No? Parang, naging idle na, ba tawag dun? Loading pa. Loading pa pala yung isip nila nang sabihin ng Panginoon siya yung tinapay na bumaba mula sa langit. So, sinabi nila, teka muna, ito yung susunod-sunod ha. Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba ako mula sa langit? So dito po talagang nahayag. They are not really following the Lord Jesus Christ dahil sa kanyang claim na siya yung Messiah o dahil siya nga ang Messiah. They are following the Lord lang talaga for the things that He can give sa mga taong ito. Ito po, isang nakakalungkot po ito. Huwag tayong dumalo sa gawain kung ang habol lang talaga natin, yung maipag-pray. Kasi may problema ako ngayon para maipag-pray niyo ako. Maganda yun. Walang problema dun. Pero make sure naman kapag ginawa natin yun. Because una, na-convict tayo ng Holy Spirit dahil sa ating faith na totoong si Jesus ang Diyos na kayang sumagot sa lahat ng ating mga dalangin. Kasi kung wala po yung part na yon at pupunta lang tayo sa simbahan para sagutin ang ating mga pangailangan, marami pong kayang sumagot nun kahit na wag na sa church. Kasi nalalapastangan lang ang ating Panginoon. It must be by faith. We must walk by faith. Hindi sa mga bagay na ito. So, binatamata na siya ng mga tao. Di ba ang karpentero nga tatay niyan eh. Si Maria babae lang naman yun. Why? Paano siya nagmula sa langit? Pinanganak nga siya. So, ganun na ngayon ang lumalabas sa bibig nila. Ang Diyos po, kapag nakapag-usap, lalabas at lalabas yung totoo sa atin. Hindi po yung medyo aluin ka pa. Sige lang, wala namang problema doon. Anong kakasala ka ba? Tao kasi. No, hindi kita ma-judge. Ang Lord po kasi hindi ganun. He will tell you plainly. He will tell us plainly who we are at that moment habang tayo nakikipag-usap sa Kanya. So itong mga taong to, they are this kind of people. Na ang lakas ng loob, makipag-usap pa, makipag-dialogo pa sa ating Panginoon. Kaya nga ito, sabi ng Panginoon, tigilan ninyo ang inyong pagbubulong-bulungan. Bulong-bulungan pa kayo dyan, parang hindi ko naririnig. Marami pang instances sa Biblia po, yung mga bulong-bulungan yung maging ng mga apostol, dinig ng Lord. Kaya alam nyo, sa Diyos po, hindi ubra yung bulong-bulong. Ang lakas po niyan sa tehenga ng ating Diyos. Mamaya na. Okay, mamaya na. Bulong-bulong ka pa ang Lord. Dinig na dinig yun. Ilang decibel yun. Millions of decibels ang lakas nun sa tehenga ng Diyos. Iwas sa mga bulong-bulungan. Iwas kayo dyan. Naririnig ng Diyos yan. Napakalakas. Kung iparirinig sa atin ng Diyos yung bulong natin, sasabog ang ating eardrums sa lakas. Iwas sa mga bulungan. Huwag po tayong ganyan. Iwas. Okay? Nakikinig ang Diyos. Wala pang nalilingid sa ating Panginoon. Tigilan ninyo ang inyong pagbubulong-bulungan. Sabi niya, wala makakalapit sa akin. Malibang akayin, kasi nga, iba na naman, umiikot yung utak nila nung sa ano pa rin sa mana pa rin Wala makakalapit sa akin, malibang akayin siya, akay na ngayon, akayin siya ng aking ama na nagsugo sa akin. Kanina, pinadala lang, nilalapit, di ba? Ngayon pala, inaakay pala mismo ng ama. Parang bata lang talaga Yung mga kindergarten, yung mga nursery, di ba, dinala natin sa school? Sige na, hindi mo baby pa yun no? Di ba iba yung feeling kapag iniwan mo yung bata sa school, nursery? Iba yung feeling nun kasi baby pa yun Baby. Ngayon kasi, for some reason, pabata yung yung mga batang nag-aaral. Ang ano ko naman, paglaki naman, magiging siya? Mapagmahal sa magulang ba yun paglaki niya? Kasama ba sa school yung mga ganon? Yung maging mapagmahal sa magulang, respeto sa magulang. Ang haba ng panahong pag-aaral nila,
Mula nursery hanggang ilan? 21 years old ba? Or what? More or less? Pero kumusta naman yung ugali ba? Sakop ba ng school yung ugali, yung character, yung attitude, yung personality? Hindi rin eh, no? Anyway, hindi ko sinasabing hindi ako sang-ayon sa nursery. Kaya lang, hopefully, through the studies naman, kahit paano, yung morality rin nila, di ba? Gumanda rin. Tumaliro rin patungkol sa mga bagay na mabubuti. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin. Tingnan niyo, inulit na naman ng Panginoon. Kasi iba yung isip nito mga ito eh. Naglalaro siya, inulit niya sa atin din. Ano? So, make sure po na yung utak natin nandito ngayon. Para ito, inulit na naman siya eh. Para maintindihan ng mga kausap niya. Sabi niya, inulit niya na naman. Walang makakalapit sa akin, malibang akayin siya sa akin, ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Good news to eh, good news. Kasi itong mga taong to nasa iba yung isip nila eh. At, ang bawat nakikinig, no? Ay, hindi, wag muna doon. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw, nasusulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang Diyos mismo ang mag-teach for them to, of course, sumunod sa ating Panginoon. Sabi niya, ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo sa Kanya, at natututo sa Kanya ay lalapit sa akin. Again, look at this. Ano yung mga proseso para ang tao matutong lumapit kay Jesus? Bukod sa siya'y inaalalayan ng Ama. Sabi niya dito, ang bawat nakikinig sa Ama, sa kanyang mga salita, at natututo sa Kanya ay lalapit sa Panginoon. So, even the Father Himself, in His own special way, maaaring through the Holy Spirit, even though hindi pa naman siya pumapasok sa atin, marami siyang kapamaraanan, He's telling us these things in many, many forms. Kaya, nagwo-work po yung mga Bible study, nagwo-work po yung mga nagsishare tayo sa social media nowadays, lalo na. Kasi who knew? The Father is using you now, since ligtas ka na, He's using you para naman makonvince niya itong mga taong, itong mga kaluluwang itong hindi pa lumalapit sa ating Panginoon. Even the teachings, the knowledge, ang Ama rin po nagbibigay. Kasi the more that you know the Lord Jesus Christ, the more kang mai-inlove sa Kanya. The more that you know the Lord Jesus Christ, lalo ka ngayon hindi makapaghintay sa mga panahong makakasama ka na naman sa mga gawain, makakasamba ka ulit, makakapagpuri ka, makakaawit ka sa Kanyang paanan. Yun po yung kagandahan nun. Kaya nga po lagi tayo nag-aaral, ang GCC po, makulitan na kayo o hindi, yun ang ating laging panawagan. Read the Scripture. Because this is the word of God. Habang binabasa natin to, lalo natin ma-appreciate ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Lalo tayo mai-entice. Lalo tayo magkakaroon ng excitement to be with the Lord again. Diba? Meron nga po ito dito kapatiran, inihahatid pa lamang pa uwi, hinihintay na niya yung susunod na gawain. What a very high spirit. Yun ang gusto ng Diyos. Kailangan po dumating tayo doon. Hindi, siyempre, pagka-plastikan, alam ng Lord yun. Yung totoo. No? Ang saya talaga pag Friday, nagkakasama-sama kami, may fellowship or what, napaka-genuine at napakasarap ng pagkilos ng Panginoon sa tuwing araw ng Friday. Hindi ako makapaghintay sa next Friday. Yung ganong klase na excitement kailangan natin maramdaman. At mararamdaman natin yun, ulitin ko po, by knowing the Lord Jesus Christ more, by reading His love letter to us, which is written in the book, the Holy Bible. At sasabi na naman ng Panginoon, kasi nga, yun pala yung tunay na taong kaharap niya eh. Sabi niya, pakatandaan ninyo. Inulit na naman ng Lord for the third time. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. At muli inulit niya, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Tinatry ng Panginoon i-break yung traditional na belief ng mga taong to. Binibreak ng Panginoon yung default na pagiging kulang sa kaalaman ng tao. Kasi may default tayong lahat eh. Lahat tayo may default. Kaya pag meron ka nakaharap na hindi sang-ayon sa default mong nalalaman, hirap na hirap ka, di ba? Hirap na hirap tayo. Ang Lord, binabreak niya ngayon yun sa pamagitan ng mga sinasabi niya. Yung mana, ulitin ko, it is me. Ang kaligtasan sa akin lamang. Ang lumalapit sa akin, yung nilapit ng Ama lang. Okay? Inulit-ulit ng ating Panginoon. At yung nga, binalikan niya ngayon yung talagang issue nila. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Ngunit sila'y namatay. Pinapakita ng Panginoon, ano difference ba ng pinagmamalaki ninyong mana, sabi ninyo, mula kanyo kay Moses, sa akin na mana rin na naman, manang nagmula sa Ama. Yung mga yun namatay sila.
Kaya hindi ba tayo, grabe tayong gumasa sa mga pagkain ngayon, which is walang masama doon. Pero hindi ba tama talaga ang Biblia? Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nangmumula sa bibig ng Diyos. Kasi pag pagkakain natin, mamaya maglalunch tayo, di ba? After 2 hours, gutom ka na naman, right? Nakahagilap ka uli yan ng merienda or what. Ganun talaga ang tao. Sandali lang, ubos na yun, lusaw na yun, maghahanap ka na naman ng makakain mo around, di ba? Iba pa yung merienda, iba pa yung dinner siyempre, at yung merienda after ng dinner. Iba pa yung bago matulog, kakain ulit. Di ba? Nakita ninyo yun? Nakita niyo yun? Sandaling-sandali lang yung epekto ng pagkain. Sandaling-sandali lang. Nanginginig ka na naman, high blood ka na naman, masakit na naman ang ulo mo. Di ba? Yun ang sinasabi ng Lord dito. Ang habol nyo sa akin, yung ibinibigay kong pagkain, hindi yun magbibigay ng eternal life. Pansamantala lang yun, kasi tinapay lang yun sa isda. Ako ang maging pakay ninyo, sabi ng Lord, hindi yung mga bagay na yan. Diba, sabi niya dito, ngunit sila'y namatay. Sabi ng Panginoon, narito, ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Siya yun. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Pinaprophesy na ng Panginoon, ini-imply na niya na He will die for these people na hindi man lang talagang naniniwala sa Kanya. For Him to say these things sa mga taong ito, Jesus still cares for them. Jesus Christ will still die for them. Bago tayo naging ligtas, bago tayo naging Kristiyano, 2,000 years nang patay ang Lord. Pero yung epekto ng pagkamatay niya, hanggang ngayon sa panahon natin, hanggang sa huling panahon, andun yun. That's why He did it. Yun yung sinasabi niya dito, yun yung buhay na walang hanggan kapag tinanggap natin ang ating Panginoon. Ngayon yung mga tao, ito na naman, napaka-skeptics talaga. Ang aking katawan ay ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Hindi na nag-gets yun eh. Ang ganda nung sinasabi ng Panginoon, pero nung sabihin ng Lord yun, dahil dito ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Sabi nila, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Anong kulto ito? Ano to, cannibalism? Nakita ninyo kung gaano kalayo yung hindi aligned talaga eh, disaligned. Yung isip nila sa mismong sinasabi ng greatest teacher ever in the entire universe and sa heaven, which the Lord Jesus Christ, hindi na magets. Kalala, cannibalism, iinumin yung dugo ni Jesus, kakainin yung katawan niya, hindi na maintindihan. Ang hirap po talaga kapag wala ang Holy Spirit. Kapag wala yung wala tayong knowledge about His Word, tapos iba pa yung knowledge ang tinatangkilik natin, personal knowledge niya, knowledge nito, kasi hindi mo naman kilala, kapag may sinabing gano'n, so maniniwala ka kaagad. Ang hirap, kasi hindi agad na magets. Yung napakasimpleng gustong sabihin ng ating Panginoon. So yan po, ito nangyari, mainitang pagtatalo-talo. Ilan ngayon ang nagtatalo dahil lamang sa isang Biblia ang hawak natin? Ilan? Kung merong 1,000 na klase ng mga Christians, isa lang po ang tunay na Christians. Kasi po marami ngayong mga grupo, mga church, Christian daw. Halimbawa, bigyan ko ng example, Iglesia ni Cristo. Pangalan pa lang Iglesia ni Cristo. Paano mo naging... Kala ko ba tao lang senso sa inyo? Bakit Iglesia ni Cristo? So, Iglesia ng tao lang? Yan ba yung church nyo? Hindi na ako sasali dyan. Gusto ko Iglesia ng tunay na Diyos. Kayo pala Iglesia ni Cristo na tao lang eh. Di ba pinapangalan pa yung church nila kay Jesus Christ? Para sa kanila, tao lang. Isinugo lang. Nakita niyo yung logic? Napaka-illogical nila maging sa pagpapangalan sa church nila. Bakit may papangalan yung church mo sa isang taong in the first place, hindi mo naman kinikilala talaga? Nasaan ang logic dun? Wala. Iglesia ni Cristo. Pero to be honest, hindi naman laki na tinatawag na Christian ng sarili nila eh. They're not Christians. Iglesia sila. Ginagamit lang yung Cristo. Ano pa? Jehovah's Witnesses. Hindi po Christians ang Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses po sila. Saksi ni Jehovah ang tawag sa kanila, hindi Christian. Kuya, babasa rin sila ng Biblia. Regardless,
lahat ng mga Kristyanan, Bible ang gamit, pero iba ang tinuturo, iba ang ginagawa. Ano paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses kay Jesus Christ? Maliit na Diyos. Mas napaka-absurd. At ang tinuturo ng Jehovah's Witnesses, isa lang ang Diyos. Tapos ito tinuturo nila si Jesus, maliit ng Diyos. Ano ba talaga? Isa lang ba ang Diyos or what? Kasi po meron ako nakausap niyan, dumalaw sa bahay. Doon pa lamang po, wala na silang pupuntahan. Itanong mo muna, ilan po ba ang Diyos? Aba, isa lang po ang Diyos, according sa Biblia. Ganun po ba? Si Jesus Christ po, para sa amin kasi Diyos siya. Sino po si Jesus para sa inyo? Si Jesus ay maliit na Diyos. Tika po muna. Sabi niyo kanina, isa lang ang Diyos. Bakit ngayon, meron Diyos, yung Ama, nag-iisang Diyos. Tapos, sabi niyo, isa lang ang Diyos, yung Ama lang. Bakit may maliit na Diyos? Ano yun? Magpapadala kami ng ministro dito. Yan po ang gagawin ng mga yan. Pag sila wala na maisagot, magpapapunta ng ministro. Kapag nakausap ninyo yung ministro at marami rin kayong alam sa Biblia, yung basic man lang alam ninyo, wala rin namang pupuntahan niyang mga yan. Wala. Yung mga Kristyanan po, laging may dead end yan. Dead end. Meron silang katuroang pinaniniwalaan, laging may dead end. Hindi na sila makago through. Hindi na kayo pumanik sa pader, makarating pa doon. Hindi. Wala na kaagad yung mga yan. Napakadali po nilang kausapin. Hindi po debatihin, ha. Napakadaling ipakita na mas matalino ang tunay na Kristiyano kesa sa kanila. At marami pa pong religion sa mundong ito na ginagamit ang Biblia pero hindi Kristyan. Isa lang po ang tunay na Kristiyano. Yung talagang binabasa ang Biblia at ginagawa lahat at pinaniniwalaan lahat ang sinasabi sa Kanya. Okay? Walang labis po, walang kulang. Katulad sa sinabi sa aklat ng Revelation. Ang sino mang magdagdag sa Biblia, ano sinabi? Idadagdag yung mga sumpa ng Diyos sa kanila. Ang sino man magbawas, ano gagawin daw? Ibabawasan naman yung mga supposedly mga dapat inanyo sa buhay, mga blessings from our God. Okay? So mapalad po tayo kung narito tayong lahat. Because we are reading the one, purely the Word of God from the Bible itself, at pinag-aaralan natin siya, sang-ayon na rin sa sagot mismo ng ating Panginoon. So, nagkaroon ngayon ng pagtatalo-talo. Tayo po hindi tayo sumasali sa mga debate. Pero pag merong umupo sa akin, pumunta sa bahay o sa mall, nagpapahinga ako bilang may lalapit. Hi! Kadalasan kasi mga babae yun ginagamit nila. Umupo. Wala naman ako, galang mo bilang babae, pero yung tinuturo, hindi ka galang-galang. Hindi ka gagalang yan, siyempre. Di ba? Marami po ganyan. So, nagkatalo-talo sila. Paano may bibigay nga ng Panginoon yung kanyang laman para ipakain sa kanila? Ngayon, balik tayo sa English. Tinagalog ko po yan kasi magandang himay-himay yan. Ang sabi po sa John 6:60 hanggang 69, on hearing it, many of his disciples said, this is a hard teaching. Who can accept this? Masyadong mataas, masyadong malalim, masyadong wide itong sinasabi ni Jesus ngayon. Sino makakatanggap sa mga ito? Sino? Yung mga nagpapaturo na sa kanya, mga disciples na, ha? Hindi na yung mga Hudyo na, ang Hudyo po kasi pasingit-singit, kasi walang ginawa kundi manggulo. By that time, mga panggulo sila. Even yung mga disciples ngayon, sabi niya, sino makakatanggap ng ganong klase ng katuruan? Na kailangan kainin yung katawan niya, inumin yung kanyang dugo, para ikaw magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba kulto lang ang gumagawa nun? Huwag mo sabihin kulto na naman ito napasukan natin. Nakailang lipat na tayo ng reliyon. Kasi puro kulto. Bumalik na lang tayo sa original. Di ba? Di ba? Alam mo po niya yun ang sad truth. Merong mga ibang reliyon yung araw, hindi nananampalataya sa Panginoon. Umalis siya doon. Napunta siya ngayon sa isang bagong reliyon. Di ba? Tuntua siya, maraming salamat sa Diyos. Inalis ako ng Diyos sa isang maling katuruan at nandito ang mga simbahang ito. Ang nakakalungkot yung simbang pinuntahan niya, kulto din. Ako naawa ako sa mga ganun. Sabi ko, isipin mo, umalis siya sa mali, inilipatan niya mali din. Wala siyang kawala. Kaya kailangan talaga yung ilaw ng Ama, yung pag-akay ng Ama. Mali din niya, anak. Nakakalima ka na ito yung tama. Ang halaga talaga, napakahalaga talaga ng pag-akay ng Ama, mga kapatid. Kasi kung tayo lang, even me myself, I'm not a perfect person. Alam ninyong lahat yan. Kung hindi pa ako talagang ang Holy Spirit, ang Panginoon kumilo sa akin, maaaring nasa ibang grupo din ako ngayon. Hindi niyo ako kasama dito, baka kung ano-ano na ginagawa ko sa mundo. Pero maraming salamat sa Diyos, ano? Tama ang Panginoon, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Nasa Old Testament po yan.
Hindi lamang yon, hindi lamang tayo tinawag sa pangalan ng ating Diyos, hindi lamang siya inangkin tayo ng Diyos, nakasulat pati ang iyong pangalan sa aking mga kamay. Sabi niya, ganun po tayong lahat. Bawat pangalan po natin, nakasulat sa kamay ng Panginoon. Diba? Kada makikita ng Panginoon yun. Si Lito. Diba, ganun naman ang kamay, hindi pwedeng mamismo ang kamay mo eh. Diba? Oh. Si Alfonso, makikita si Nanay Marites. Ganun po tayo kamahal sa ating Diyos. Nakaukit sa kanyang palad ang ating mga pangalan. So ito nga po, ito na mismo yung mga disciple. Parang hindi ko yata kayang nguyain to, ngatain, lunukin itong tinuturo ngayon ni Jesus. No? So sabi ng Panginoon sa verse 61, aware that His disciples were grumbling, again, ang lakas ng pakiramdam ng Panginoon eh. Parang yung grumbling nila doon, parang malakas na earthquake na yun. Para sa ating Panginoon, nararamdaman niya. Jesus said to them, does this offend you? Nakaka-offend ba yung sinabi ko, sabi ng Lord? Imagine, magtanong ng gano'n ng Panginoon, does this offend you? Then what? If you see the Son of Man ascend to where He was before, and that is, sa kanang kamay ng Amang nasa langit. Hindi lamang yun. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The flesh is nothing. It must be the Spirit, yung buhay na mula sa Espiritu. Sabi ng Panginoon, the words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Now, alam natin ang kumikilos sa atin ngayon ay ang Holy Spirit. Dito pa lamang sa bibig, sinabi natin Panginoon, nang galing sa kanyang bibig, tunay nga na ang Holy Spirit marirecharge. Hindi ko sinasabing nanlulumang Holy Spirit minsan kasi third person of the Holy Trinity yun, paano manghihina ang Holy Spirit. Pero yung impact ng Holy Spirit sa buhay natin. Pag sinabi natin, bakit lalamya-lamya ka na naman in the Spirit? Hindi yung Spirit ang lalamya-lamya. Yung taong kinalalagyan ng Spirit, tayo mismo. Tandaan po natin na hindi nang lalamya-lamya ang Holy Spirit. Laging malakas yung Diyos yun eh. Tayo ang nang lalamya-lamya. Yun yung infilling. Yung infilling ng Holy Spirit, medyo mahina. Medyo mahina sa atin, hindi natin ipapakita yung lakas na merong Espiritu na sa atin. Full of, yung salita ng Panginoon, ito ngayon yung Spirit and life, sabi niya. Isipin niyo, ganun kahalaga ang pag-aaral ng Biblia. The words, di ba? Itong mga salitang ito, they are full of the Spirit and life. Ngayon, natin, pag hindi tayo nagbabasa ng Bible, nakakayaman aminin, manghihina tayo spiritually. Ang Espiritu pag nanghina, ang katawan manghihina rin. Yung will to live, meron po palang gano'n, namamatay kapag nawala ng will to live. Oo, meron po, ayaw lang niyang mabuhay na. Parang yung katawan niya nag-give up, nagsha-shutdown yung katawan niya kasi ayaw na niyang mabuhay. Namatay. Meron palang gano'n, nang babasa po sa isang article, nagulat ako doon. Ganun pala talaga, delikado pala yung wala ka ng will to live, you will really die later on. Ang hirap pala ng gano'n. Hindi yun kalooban ng Holy Spirit. Ang kalooban ng Holy Spirit sa atin, for us to will to live. Hindi lamang basta mabuhay, kundi magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya. Ang sabi ng Lord sa verse 64, yet, there are some of you who do not believe, sabi ng Lord. Why? Another doctrine. Yung inside na knowledge about the Lord Jesus Christ. For Jesus had known, alam na niya from the beginning, which of them did not believe and who would betray Him. Alam na niya sa simula pa lamang. At ako, 30 years na ako sa gawain, alam ng Lord kung totoo ako o hindi. Alam niya yon. Alam niya, walang nalilingit sa ating Diyos. Alam ng Panginoon, kayong lahat, alam ko kung sino talaga yung sabi ng Panginoon sa example na ito, hindi kayo lahat narito because you believe me. Meron kayong ibang pakay. So He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. Maraming nasa church hindi enabled by the Father. Hindi motivated by the Father. Hindi pinush ng Father. Iba ang dahilan, naging dahilan kung bakit sila nasa simbahan. Kasi po noong mga panahon na yun, katulad po sa example natin dito, yung mga Judaizers, mga Hudyo, hindi sila doon naroon dahil ang Ama, inilapit sila. Nandun sila because of something else. At yung nga po, ulitin ko po, napakadelikado po nito. So, let's always search our heart. Lord, am I here really to worship you, to believe you, to be with you in heaven? Or meron kong ibang pakay pa rin hanggang ngayon? Kasi it's a dangerous situation.
It's a very, very dangerous situation. So dapat po, ang Ama, ang Holy Spirit, ang talagang humilos sa atin. Of course, gagamit ng iba. Hindi lang naman tayo lang gagamit siya ng marami, mga kaibigan mo na sa church, and so on and so forth. Marami naman pong, again, pwedeng gamitin ng ating Panginoon upang tayo ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. At ito nga po, verses 6 to 6. Ito yung naging bunga ng lahat ng sinabi ng Panginoon. From this time, many of his, hindi lamang mga Hudyo, many of his disciples turned back and no longer followed him. It's so sad. The greatest teacher ever, God in the flesh na nagtuturo na mismo, tatalikuran mo pa yung mga tinuturo niya. Nakita natin yung gaano ka talaga sabi nga sa aklat ng Jeremiah or what, ng puso ng tao raw, bulok, desperately wicked. Sino makakapagpagaling sa puso ng tao? That's who we were. But hopefully, dati yon, ngayon hindi na. Meron na tayong bagong puso na binanggit sa Biblia. But I will give you a new heart. Nawa, ganun po. Pero ito po kasi hindi Naging disciples na niya under na kanyang mga teachings. Pero nung dumating tong punto na ito, iniwan na nila ang Panginoon. Because of His pure teaching about these things. Ngayon ito ang tanong ng Panginoon sa mga apostol at tanong na rin ng Panginoon sa ating lahat. Sabi niya, you do not want to live too, do you? Sabi ng Panginoon. No? Kahulap na niyo yung 12 yung apostol. Sabi niya, kayo ba, iiwan niyo rin ba ako? Sabi niya sa 12. Yung susunod pong version sa verse 67, you do not want to leave you too, do you? Jesus asked the 12. Ayun mga kapatid, pag tayo pumalaot pa sa pag-aaral, hindi po lahat ng pag-aaralan natin mag-a-appeal sa ating comfort. Hindi po lahat ng pag-aaralan natin later on habang lumalalim tayo sa Word of God, mag-a-appeal sa ating intellect. Kasi po maraming salita ang Panginoon, hindi comfy at all. Marami pong salita ang Panginoon katulad sa pinag-usapan po natin ngayon, confrontational. Na kung sino kayo ng pag-uusapan natin. Hindi natin pag-uusapan yung pera, hindi natin pag-uusapan yung money or yung kayamanan, health and wealth, hindi natin pag-uusapan yan. Hindi na natin pag-uusapan yung ibang bagay. Yung gusto ko, sabi ng Panginoon, at this point in time, katulad po dito, I would like to talk about you. Paminsan-minsan po kinakailangan ito. Marinig ng mga members, even ng pastor themselves. Kasi po ito yung something missing ngayon sa mga churches. They are talking about many, many things. But most of the time, nakakalimutan pag-usapan, ikaw mismo. Sino ka ngayon sa harapan ng Diyos? Yes, you're always present. Yes, mukhang mabait ka naman. Sa tingin naman namin, mukha ka talagang anghel. Diba? Pero let's talk about it in the sight of God. Sino ka ba talaga? Ito po yung reason kung bakit ang ating relationship with the Lord Jesus Christ ay personal. Kasi personal din yung pag-uusapan. Yung mga personal na mga bagay. You and God. At kadalasan po, ginagamit natin yan through this forum kapag tayo magkakasama-sama. Maaaring nangyayari sa atin yan kapag tayo mag-isa lang, pero maganda gawin natin ng sama-sama para sabay-sabay tayo na makarealize sa mga bagay na ito. Ngayon, ito po yung nawa, ito yung maging sagot natin. Each and every time yung Panginoon nagtatanong sa atin, bakit wala ka na naman? Kasi maraming mukha itong tanong ng Panginoon may gawain sa Friday, kita tayo. Sabi ng Lord, kita ba tayo sa Friday? Nalaman ko, yung mga kaibigan mo pala nagpunta dun Sasama ka ba sa Friday? Maglalaba ka na lang ba sa Friday? Magluluto ka na lang ba sa Friday? Puyat ka kamo, itutulog mo na lang ba? Hindi mo ako makikita? Matutulog ka na lang? Maraming pwedeng maging tanong ang Panginoon sa atin nowadays. Iniisip mo ba ako talaga? Yung bang love letter kasi, binabasa mo ba talaga? Nang mabasa mo yung love letter ko, sumusunod ka ba naman? Ang daming tanong ng Diyos sa atin na kayo na lamang po ang sumagot sa Kanya through your prayers. At ito nga po yung sagot ni Simon Pedro. Simon Peter answered him, Lord, I hope and pray maging ganito tayo. Ito ang kalagayan natin ngayon. Lord, to whom shall we go? Saan pa kami pupunta, Panginoon? You have the words of eternal life. Lahat ng narinig namin kanina, even though hindi naging katanggap-tanggap sa mga Hudyo, hindi naging katanggap-tanggap maging sa mga disciples mo, Lord,
for us. For us. Lahat ng sinabi ninyo ay magbibigay ng buhay sa amin. So sabi niya, we have come, sabi ni Pedro, we have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Ito po dapat ang maging motibo natin each and every time tayo makikipagtagpo sa Diyos. To come, to believe, and to know that Jesus Christ our Lord is the Holy One of God. And experience eternity sa piling ng ating Panginoon. So this is just a reminder for all of us. Iba't ibang klase ng tao na pag-usapan natin. Ilang magkakaibang klase ng mga doktrina. Pero ang suma total po ng lahat, we must be here because of the Lord. No one else, nothing else. At ang ating motibo, to know Him more, to be one with Him in everything. At ano man yung pangako po ng Panginoon sa atin, bakit hindi niya ibibigay? Sabi nga po nila dun sa 365 days, merong pangako ang Panginoon sa atin, napakaganda. Dun sa 365 days na pang isang taon na promise for us. Ang sabi po sa Biblia, ang Diyos daw po pag nangako, hindi napapako. Kapag nangako ang Panginoon, tinutupad po niya. So, anong selling point pa? Ano pa yung reason to believe na kinakailangan pang natin marinig para maniwala sa mga bagay nito? Maniwala na lamang tayo because it is the Lord who says so. Okay? So, magbasa po tayo again. Magbasa upang ma-fall in love tayo deeper and deeper sa ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat po yumuko, tayong manalangin. Lord, thank you very much po sa inyong reminder once again. Maraming salamat, Lord, na ipinakita mo sa amin na maaari. We are like the Jews. Maaring kami pala yung mga disciples. But Lord, we are praying. Lord, we are praying nawa, katulad kami ni Pedro. Na wala nang ibang mapupuntahan kundi ikaw lang. Na in this entire universe, wala siyang gustong lugar na mapuntahan kundi kung saan ka naroon, Panginoon. Maraming salamat, O Father, sa inyong katuruan. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong mga paalala sa amin. At muli, itinataas ka namin, pinupuri, dinadakila. Ito po ang aming samod dalangin in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen and amen.